Pero dahil nahihirapan ka ngayon, nagpasya na ako. Naibigay na lang to sa'yo. Hindi ko inakalang ang dami palang taon nang lumipas. Magkikita na naman kami ni Go Hongze. Noon, siya ang nagmamakaawang magkita kami. Ngayon, ako na ang nakiusap na magkita kami. Ang nararamdaman ko ngayon tungkol sa nakaraan, wala nang pangungulila. Ang gusto ko lang palakihin na maayos si Nyan. Para lumaki si Nyan ng malusog at walang inaalala. Kailangan kong panatilihin ang tahanan ko. Nakipagkita ako kay Hongze sa hotel. Sumugod sa akin si Hongze parang nababaliw. Mukhang wala sa sarili. Nagalit ako. May asawa na ako. Hindi ko kayang traidorin ng pamilya ko. Hindi ko siya pinayagang magtagumpay ngayon. Sinampal ko siya at umalis. Humingi ng tawad sa akin si Hongze. Sabi niya nilagyan siya ng gamot ng kapatid niya. Buti nilang hindi ako napahamak. Nangako siya sa akin na hindi niya napapahirapan ng Sinyang Group. Pinapatawad ko siya. Pero sana mula ngayon, wala na kaming maging anumang kaugnayan sa isa't isa. Bakit? Bakit kami napicturean ng ganon? Wala naman talaga kaming ginawa. Bakit nila sinusulat ng ganito? Bakit nila ako sinisiraan? Si Shuto, hindi pinakinggan ang paliwanag ko. Ano ang gagawin ko? Ang bata-bata pa ni Nyan. Gusto kong mabuhay. Mama, patawad. Hindi ko sana pinagdudahan ng kahit konti ka man. Nabulag ako sa damdamin ko. Naliligaw ako sa landas. Alam ko ngayon ang dapat kong gawin. Ang press conference ngayon ay para i-anunsyo ang kasal ninyo ni Shenzi. Pwede ba maghintay muna tayo? Hintayin muna natin humupa ang bagyo. Saka natin kilalanin si Sulian. Nakapag-ugnayan na ako kay Hongyu. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin siya maglalakas loob na suwayan ako. Ang press conference na ito ngayon ay pangunahin para i-anunsyo ang dalawang bagay. Sandali lang. Sa ganito ka-importanteng sandali, paano magiging kumpleto kung wala ako? May dalawang bagay akong i-aanunsyo. Una, nakatakda na ang petsa ng kasal namin ni Guminyan. Yung nasa mga dyaryo, tungkol sa kanya at dalagang Shen, mga chismis na walang kwenta. Lahat ng yan mga gawa-gawa lang. Ang relasyon namin ni Guminyan, hindi maapektuhan ng kahit anong chismis. Pangalawa, buntis ako. Maaring maaga namin itinakda ang kasal. Sandali. Tay, noong una, nangako kong hindi ko isisiwalat to. Pero, buntis si Sulian. Napakabigat na magiging kahinatnan. Kaya kailangan ko itong sabihin ngayon. Si Sulian, anak ni Gu Hongze. At si Mingan. Magkapatid sila. Ano? Magkapatid to sila? Sobrang gulo ng mayamang pamilyang to. Naalala ko, noong araw nilubunyag yung relasyon ni Go Hongze kay Miss Su. Hindi ko akalaing may anak pala sila. Hindi. Mga kaibigan taga-media, tungkol kay Sunian, tunay nga na anak siya ni Hongze. Apo ko rin siya
Pero tiyak na hindi tulad ng sinasabi ng iba. Nakalokohan dahil si Mingyan hindi tunay na anak ni Jose. Ano daw? Noon, para mapawi ang sakit na mawalan ng anak, inampun ko si Mingyan bilang apo ko. Siyempre, kumpleto ang lahat ng papeles doon. Sa napakaraming taon, itinuring ko siya na parang sariling dugo at laman. Pamilya namin siya. Kaya hindi ko na ito kailanman ipinagsigawan pa sa publiko. Tungkol naman kay Sodi yan. Tunay na anak ni Jose, tunay kong apo. Kamakailan ko lang nalaman ng tungkol doon. Hay. Salamat at biniyayaan ako ng Diyos na bilang isang matandang nawalan ng anak ay nasaksiyan ko kayong dalawa na may kabutihan, pag-ibig at katarungan. Huwag kayong mag-alala. Hindi magiging yung matandang humiwalay ng magkasintahan si Lolo. Hindi ko kayo itatali sa anumang patakaran. Maniwala kayo doon. Nananawagan ako sa inyong lahat. Bigyan niyo sila ng kaunting espasyo at sabay-sabay natin silang basbasan. So, ganun pala. Pagkatapos ng mahabang usapan, pamilya rin pala sila. Akala ko naman may pasabog. Naampun pala talaga si Guming yan. Sino kayo nang magmamana ng Shanyo Group? Mag-asawa rin naman sila kaya baliwala kung sino ang magmamana. Hoy ikaw, bakit mo naman kasi ginawa ito? Dad, pakinggan mo muna yung paliwanag ko. Ayoko rin namang umabot sa ganito Nawala sa kontrol ko. Tulungan mo na kita umuwi para makatayo ka. Dahan-dahan lang pa. Ako basta. Mingyan. Simula pa lang ito. Lolo, nangyari ngayon dahil sa padalos-dalos ako. Huwag ka na magalit sa akin, sa totoo lang. Nag-aalala akong baka hindi mo ako tanggapin. Loko-loko ka pala. Anak ka pa rin ni Jose. Panahon lang ang hinihintay para kilalanin mo ang mga ninuno mo. Ay, kaya lang ang original kong plano ay ang ipamana kay Mingyan ang Shanyo Group. Pero sa katayuan niya ngayon, ay, sayang. Lolo, kahit na mawalan ka ng nominal na apo, may apo ka namang babae at manugong na lalaki. Pag kinasal kami ni Mingyan, magpapakabuti pa rin akong apo sa'yo. At isa pa, pamilya na rin kami ni Mingyan. Ako ang magiging presidente ng Shanyo Group. Pagkatapos nun, tutulungan ako ni Mingyan ng buong buo. Gusto mong maging presidente? Alam kong marami pa akong dapat matutunan. Pero nariyan ka naman, Lolo. Pwede mo akong turuan dahan-dahan. At unti-unti nating mababawi ang nawalang panahon nating maglolo. Mingyan, bilang tiyo mo, sa napakaraming taon tinuring kitang pamangkin. Pero ang pribado ay pribado. Ang Shanyo Group ay pinaghirapan ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Kahit ikasal ka kay Nyan sa ilang araw. Para sa amin, isa ka pa rin tagalabas. Tinipon mo kaming lahat ngayon para lang muling maghalal ng presidente, hindi ba? Mingyan, nagkamali ka ng pag-iintindi. Ikaw ang kusang lumapit sa akin. Hindi ko naman pwedeng tanggihan. Kaya lumabas ako para hawakan ang kabuong sitwasyon. Pa, alam ko. Ayaw mo na ang pinaghirapan mo ng napakaraming taon ay mapunta lang sa isang tagalabas. Dear Directors, alam naman ninyo ang nangyari sa pamilya namin. Sa pagkakataong ito magpuputahon ulit tayo. Mahigit kalahati ang magpapasya. Sa ngayon, sa muling paghalal ng presidente. Pakitaas ang kamay. Napagtibay ang resolusyon. Susunod ang mga kandidato para sa bagong presidente. Sandali.
bago ang botong taas kamay na yan. Hayaan yung ilahad ko ang saloobin ko. Sang-ayon akong si Sun Yan ang maging presidente ng grupo. Pa, kakakilala pa lang natin sa kanya. Hindi pa siya kailanman nakasangkot sa gawain ng grupo. Kung gusto mo siyang sanayin, pwede naman magsimula sa... Magsimula na tayong bumato. Kung sang-ayon, pakiangat ang kamay. Sakto lang, nalampas kalahati ang boto. Sandali! Pa, nung una, inintindi ko pa ang ugnahin natin mag-ama. Pero ngayon ayoko na. Wala na akong dapat alalahanin. Si Sun Yan, hindi siya ang apo mo. Ang ulat na ito, peke rin. Napalitan ko na ito. Paano mo nagawang palitan ng ulat? Matagal ko nang alam na hindi ako basta-basta papayagang maging presidente. Kaya nagtabi ako ng alas na hindi ko lang inaasahan. Sa pamilya ko, palagi lang ako nag-iisa. Dati, pinapanikan ko si Gu Hongze. Wala kang pakialam sa akin. Pagkatapos, nang mamatay si Gu Hongze, pumayag ka para sumuporta sa isang taong walang dugong ugnayan. Samantalang ako ang tunay mong anak! Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Karaniwan. Natatago mo ito na maigi. Pero alam kong masama ang intensyon mo. Dahil kapag iniwan ko sa kamay mo ang Shanyu Group, ilalabas at lalabas ang tunay mong kulay. At para sa akin at sa grupo, alam kong puro kapahabakan lang lahat ng yon.